May nakita akong bote ng lubricant sa bag ng aking asawa at lihim akong naglagay ng super glue doon. Alas 2 ng umaga, tumawag ang ospital, humihingi ng pamilya na pumunta agad upang pumirma sa consent form para sa operasyon dahil kailangan silang paghiwalayin. Isang hapon sa pagtatapos ng tag-araw sa Maynila ay madalas na nagdadala ng banayad na malamig na hangin. Hindi ito kasing lamig para mangagat, ngunit sapat upang makapasok sa manggas, sa mga pores, at maging sa puso. Sa gitna ng hangin na may amoy ng natitirang halimuyak ng gumamela, nakatayo ako sa kusina ng aking biyenan. Nakatingin sa isang kumukulong kaldero ng sinigang na gulay. Hindi ko akalain na ang bubong ng bahay na pinangalagaan ko sa mahabang panahon ay magiging lugar na pinakapinapalamig ang aking puso. Ang pangalan ko ay Rania. Ako ay 34 taong gulang noon. Kung hindi ako nagpakasal, marahil ay nasa isang laboratorio pa rin ako o sa isang construction site, hawak ang blueprint, nakatingin sa mga detalye ng materyales, na parang ito ang pinakapamilyar na wika. Dati akong isang construction materials engineer. Nagtapos ng mataas na pag-aaral at may magandang posisyon sa trabaho. Ngunit simula ng pakasalan ko si Anton, pinili kong mag-resign. Ang mga taong nakakakita sa labas ay madalas na nagsasabing masarap ang buhay ko. Ang asawa ay mahusay. Ang pamilya ng biyenan ay mayaman. Hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga gawain sa kusina. Tanging ang taong nakatira sa loob ng bahay ang nakakaalam na minsan ang tinatawag na masarap na buhay ay ang ilagay sa isang angkop na frame at pagkatapos ay utusan na mabuhay ng hindi kailanman lumalabas sa frame na iyon. Ang bahay ng aking biyenan ay matatagpuan sa isang medyo malawak na eskinita. Ang mga kotse ay maaaring makapasok hanggang sa harap ng pinto. Ito ay isang 4-story house na itinayo mahigit na 10 taon na ang nakakaraan. Ang fasad nito ay pinahiran ng light-colored na marmol. Sa loob ng bahay ay palaging may amoy ng floor cleaner at insenso mula sa altar ng panalangin sa unang palapag. Ang aking biyenan, si Mama Elena, ay isang babae na lubos na nagpapahalaga sa kagandahang asal. Saan man siya magpunta, ang kanyang damit ay laging maayos. Ang kanyang buhok ay tininan ng dark brown. At ang kanyang pagsasalita ay laging ayos. Lalo na sa harap ng mga kamag-anak. Sino man na makakasalubong sa kanya ay tiyak na pupuriin siya. Si Mama Elena ay napakasuwerte. Ang kanyang 2 anak na lalaki ay matagumpay. Gustong-gusto niyang marinig ang papuring iyon. Ngunit palaging idinaragdag ang isang pangungusap na parang handa na. Iyan ay dahil marunong magturo ang aming pamilya. Ang mga manugang ay marunong din sa kanilang lugar. Kaya ang bahay ay tahimik at maaliwalas. Sa unang tingin, ay tila papuri. Ngunit alam kong sa kanyang paningin, ang marunong sa kanilang lugar ay nangangahulugang alam kung kailan magbibigay daan para sa asawa. Alam kung paano lunukin ang pagkabigo. Alam kung kailan ngumiti at kung kailan manahimik. Sa madaling salita, ang isang mabuting manugang ay ang manugang na hindi gumagawa ng ingay sa bahay. Ang aking asawa, si Anton, 3 taong mas matanda sa akin, ay ang operations director sa kumpanya ng materyales ng pamilya, ang Gemilang Builders Corp. Siya ay matangkad, mahinahon magsalita, at napakagalang sa labas. Ang uri ng lalaki na madaling magpakumbaba sa mga tao. Hindi masyadong nagsasalita, hindi bastos, at hindi kailanman nagtataas ng boses sa publiko. Noong nagsimula kaming mag-date, akala ko nakahanap ako ng isang asawang mature at responsable. Nagbigkas din siya ng mga salita na nagpatunaw sa puso ng isang ulila na tulad ko. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, nandito ako. Isang maikling pangungusap na pinaniwalaan ko sa loob ng maraming taon. Ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki, si Benjo, ay 4 na taong mas bata, ay ang logistics division head sa parehong kumpanya. Si Benjo ay may temperamental na pag-uugali, madaling masaktan, at madalas na ikinukumpara sa kanyang kapatid, kaya't palaging may uri ng nakatagong sama ng loob sa loob niya.
Ang asawa ni Benjo ay si Mika. Ilang taon na mas bata sa akin, maputi ang balat at magaling magsalita. Sa bawat pagkikita ng mga kamag-anak, ang kanyang ngiti ay laging namumukadkad na parang bulaklak. Tinatawag ako ni Mika na Ate Rania sa napakatamis na tono. Ngunit bilang mga babae, may mga bagay na hindi kailangang sabihin para maramdaman. Sa bawat pagkakataon na pinupuri ako ng aking biyenan sa harap ng ibang tao, nakikita ko ang isang mabilis na pagkasimangot bago bumalik ang kasiglahan. Sa gabing iyon, gaya ng dati, sabay-sabay na naghapunan ang buong pamilya. Naghain ako ng pagkain sa mesa, beef caldereta, sinigang na baboy, lumpiang Shanghai. At syempre, ang paboritong bagoong alamang ni Mama Elena. Pagkakuha ng upuan, tumingin siya sa paligid ng mesa at tumango-tango. Si Rania ay talagang maayos. Ang kagalingan ng babae sa bahay ay nanggagaling doon. Ngumiti si Mika habang kumukuha ng isang piraso ng karne para sa kanyang asawa. Pinupuri mo pa rin si Ate Rania, Ma. Kabisado ko na. Tiningnan ni Mama Elena si Mika na may bahagyang ngiti. Ang tamang papuri ay dapat marinig. Dapat ka ring matuto mula sa iyong hipag. Huwag mong masyadong dramahin ang lahat. Naging medyo awkward ang kapaligiran sa hapagkainan. Ibinaba ni Mika ang kanyang kutsara. Ngumiti ngunit hindi ang kanyang mga mata. Opo, Ma. Bata pa naman po ako. Marami pa akong kailangang matutunan. Kumunot ang noo ni Benjo. Ma, kumain ka na lang. Huwag ka nang magsalita. Tiningnan ni Mama Elena ang kanyang bunsong anak. Nagkamali ba ako sa pagsasalita? Kung may mali, dapat itama. Ang bahay na ito ay hindi palengke. Lihim akong naglagay ng gulay sa mangkok ng aking biyenan. Ang papel ng pagiging panganay na manugang sa bahay na ito ay minsan parang pagiging unan. Sino man ang makabangga ay makaramdam ng lambot. Ngunit walang nagtatanong kung ang unan na iyon ay humina o nasira. Si Anton na nakaupo sa tabi ko. Mula simula hanggang matapos ang pagkain, ay kaunti lamang ang nagsalita. Kumain siya ng dahan-dahan, paminsan-minsan ay tinitingnan ang kanyang telepono na nakabaligtad sa tabi ng kanyang kamay. Tinanong ko, Anton, gusto mo pa ng kanin? Sumagot lang siya ng maikli. Sapat na, mga salitang magaan, at walang mali. Ngunit sa pagitan ng mag-asawa, minsan hindi ang mga bastos na salita ang nakakasakit. Kundi ang walang pakialam na saloobin na iyon ang nagpapakiramdam na walang laman ang puso. Dati hindi siya ganito. Nagsalita siya tungkol sa mga isyu ng kumpanya. Nagtanong, bagay ba ang kulay ng pintura ng sala na ito? Nagpunta pa nga sa kusina. Para lang tulungan akong maglinis ng gulay habang tumatawa. Engineer na tulad mo. Naglilinis lang ngayon ng gulay. Sayang naman. Ngunit ngayon, nilalampasan niya ako na parang nilalampasan ang isang kasangkapan na sanay nang makita. Nandyan pa rin. Ginagamit pa rin araw-araw. Ngunit hindi na pinapansin. Pagkatapos kumain, tumayo ako upang ayusin ang mesa. Umakyat si Mama Elena sa kanyang kwarto para manood ng teleserye. Lumabas si Benjo sa bakuran para manigarilyo. Habang si Mika ay nakaupo at inaayos ang kanyang buhok sa harap ng madilim na screen ng kanyang telepono. Dinala ko ang tumpok ng mga pinggan sa kusina. Malakas ang agos ng tubig mula sa gripo. Nang lumingon ako, nakita ko si Anton na nakatayo na sa balkonahe ng unang palapag habang nakikipag-usap sa telepono. Nagsalita siya ng napakahina, halos pabulong, nakatalikod sa bahay, isang kamay sa bulsa ng pantalon, at ang isa pang kamay ay mahigpit na hawak ang telepono sa kanyang tenga. Hindi ko gaanong narinig kung sino ang nasa kabilang linya, ngunit nakita ko sa kanyang balikat ang isang lambing na hindi niya na ipinapakita sa akin kamakailan. Sinasabi ng mga tao na ang mga babae ay sensitibo. Sa tingin ko, hindi sensitibo. Ngunit dahil nabubuhay kami sa pagmamasid, isang naiibang buntong hininga, isang hapunan na mas nagmamadali, isang pag-iwas sa tingin, lahat ay maaaring magsalita. Nakatayo ako ng tahimik sa tabi ng pintuan ng kusina. Basa pa ang aking mga kamay. Hinipan ng hangin sa hapon ang koridor na nagparamdam ng kilabot sa aking likod. Nakatalikod pa rin si Anton.
Ang kanyang boses ay mahina at mabilis na parang natatakot na may makarinig. Napakaliit ng sandaling iyon, ngunit ewan ko kung bakit pakiramdam ko ay nakikita ko ang isang pinto na lihim na nagsasara sa loob ng aking sariling bahay. Kinabukasan ng umaga, mas malakas ang hangin sa Maynila. Alas, ains pa lang ng umaga. Ngunit sa dulo ng eskinita, ay naririnig na ang tunog ng walis tingting at ang tipikal na ugong ng motorsiklo. Nagising ako ng maaga tulad ng dati. Nagsusuot ng manipis na cardigan. Pagkatapos ay bumaba sa kusina upang magluto ng kanin, magpakulo ng ilang itlog, at magtimpla ng tsaa para sa aking biyenan. Ang mga gawaing iyon ay naging rutina. Ginagawa ko ito nang hindi kailangang mag-isip. Ang mga taong nakakakita sa umaga na tulad nito ay mag-iisip na ang aming pamilya ay napakaayos. Ang aking biyenan ay nakakakuha ng mainit na tsaa, ang aking asawa ay nakakakuha ng maayos na kamisa, at ang aking bayaw ay nakakakuha ng baon para sa opisina. Tanging ako lang ang nakakaalam. Ang kaayusan ay hindi pareho sa init. Minsan ito ay isang kurtina lamang na maayos na hinila upang takpan ang mga bahagi na napunit na. Inilagay ko ang kaldero ng kanin sa kalan. Bigla kong naalala ang mga unang taon pagkatapos ng kasal. Dati, hindi ganoon kalamig si Anton. May mga umaga sa tag-ulan. Mas maaga siyang nagigising. Gumagawa ng isang baso ng mainit na gatas para sa akin. Pagkatapos ay sasabihin, "Rania, gumising ka na. Baka mahuli ka." Kapag nagpupuyat ako upang tulungan siyang repasuhin ang isang teknikal na proposal, hihilutin niya ang aking balikat habang ngumingiti. Ang pagpapakasal sa iyo ay ang pinakamalaking benepisyo sa aking buhay. Noong panahong iyon, lubos akong naniniwala. Lubos na naniniwala hanggang sa sinabi niya na ang kumpanya ng pamilya ay nasa yugto ng pagpapalawak at kailangan ng isang tao sa bahay upang pangalagaan ang lahat, upang makapag-focus siya sa labas. Tumango ako nang hindi gaanong nag-iisip. Tumigil ako sa pagtatrabaho pagkatapos ng halos 2 taon ng kasal. Sa araw na isinumiti ko ang aking resignation letter, tinanong pa rin ako ng aking amo kung pinag-isipan ko na ng mabuti. Dahil sayang daw kung ang isang taong tulad ko ay iiwan ang kanyang karera. Ngumiti ako. Sinabi ko, ang isang babae sa isang punto ay kailangang pumili ng prioridad. Ngayon kung iisipin ko ulit, lumalabas na hindi laging pinipilit tayo ng buhay na pumili sa pagitan ng karera at pamilya. Minsan, kusang loob nating pinapakawalan ang bahagi ng ating sarili. At pagkatapos, nasasanay ang ibang tao sa sakripisyong iyon at itinuturing itong normal. Madalas pa ring sinasabi ni Anton sa mga tagalabas, "Napakahusay ng aking asawa. Siya ang nag-aasikaso ng lahat sa bahay." Nagawa ko ito ngayon. Ang pangungusap na iyon ay tila isang pagkilala. Ngunit habang tumatagal, lalo kong nararamdaman na ito ay mas parang isang tropeyo na ipinapakita upang maging maganda kaysa sa isang taos pusong pagkilala. Dahil kung talagang naiintindihan niya ang halaga ko, hindi niya ako hahayaan na mamuhay na parang anino sa sarili niyang bahay. Bandang alas 7 ng umaga, bumaba si Mama Elena. Nakasuot siya ng brown na silk pajama set. Maayos na sinuklay ang kanyang buhok. Pagkaupo sa hapagkainan, nagtanong siya, "Gising na ba si Anton, anak?" Naglagay ako ng isang mangkok ng lugaw sa harap niya. "Nagpapalit pa po ng damit sa kwarto, inay." Bababa na po siya sandali. Sumipsip siya ng kanyang tsaa. Ang mga lalaki sa labas ay maraming hinaharap. Umuwi sa bahay, ang gusto lang nila ay mainit na pagkain at tahimik na kapaligiran. Ang kagalingan ng isang asawa ay kung kaya niyang panatilihing tahimik ang bahay. Tandaan mo iyan, ha? Ngumiti ako ng sapat. "Opo, inay. Alam ko po." Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay binaba ang kanyang boses. "Tatapatin kita, Rania." Kamakailan, madalas na tensyonado ang mukha ni Anton. Marahil ay mabigat ang kanyang trabaho. Bilang asawa, dapat marunong kang mag-aruga. Kung masyado kang matigas at puro trabaho sa isip,
Natural lang na maghanap ng lambing ang lalaki sa iba. Ayokong masira ang imahe ng pamilyang ito nang dahil lang hindi mo ginagawa ang tungkulin mo. Nang marinig ko iyon, medyo naging mapait ang aking puso. Sa loob ng maraming taon bilang manugang, hindi ko kailanman sinuway ang aking asawa sa hapagkainan. Hindi kailanman nagbigkas ng kahit kalahating salita na bastos sa aking biyanan. Kung ganoon pa rin ang tingin na hindi sapat ang lambot ko. Marahil sa paningin ng maraming tao, ang ideal na asawa ay ang asawang walang damdamin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba sina Benjo at Mika. Nakasuot si Mika ng cream na knit dress. Kukuha pa lang ng pagkain, ay kumuha na ng maliit na salamin upang tingnan ang kanyang lipstick. Nakita iyon ni Mama Elena at kumunot ang noo. Almusal sa bahay lang, nagbibihis ka na parang pupunta sa party. Ngumiti si Mika ng matamis. Panglibangan lang po, inay. Ang mga babae naman po, dapat laging maayos paglabas ng bahay. Nagbiro si inay. Kalahating biro, kalahating seryoso. Sapat na ang kaayusan. Sa kasal, mas mahalaga ang ugali kaysa sa hitsura. Narinig ni Benjo ang sinabi ng kanyang ina. Umungol. Pagkatapos ay hinila ng malakas ang upuan. Inay, kailangan bang magsermon tuwing umaga? Tiningnan ni Mama Elena ang kanyang bunsong anak. Kinakausap ko ang asawa mo. Hindi ikaw. Bakit ka nagagalit? Ngumuso si Mika nang napakapayapa. Akala niya walang nakakita. Ngunit nakita ko sa bahay na ito, ganoon talaga. Bihira ang mga salita na direktang tumutuhog, laging nakabalot sa lambot sa ibabaw. Ngunit ang dulo ng karayom ay nakatago sa loob. Si Anton ang huling bumaba. Nakasuot siya ng light blue, nakamisa, kurbata sa kamay. Maayos pa rin ang kanyang hitsura, tulad ng dati. Ngunit pagkaupo, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Naghain ako ng lugaw para sa kanya. Nagtanong, Anton, gusto mo pa ng itlog? Hindi niya ako tiningnan. Ang kanyang mga mata ay nakapako pa rin sa screen. Hindi na. Inilagay ko ang mangkok. Umupo sa harap niya. Ngunit pakiramdam ko ay nakikipag-usap ako sa isang kasamahan. Hindi sa sarili kong asawa. Dati. At least, tinanong pa niya. Ano ang gagawin ko ngayon? Pagod ba ako? O nakakainis ba si inay? Kamakailan. Lalo pang lumalayo ang aming usapan. Na parang isang lubid na pinutol. Nang paunti-unti. Minsan sa buong magdamag. Ang aming usapan ay binubuo lamang ng Anton. Kumain ka na ba? Umuwi ka na ng gabi? Oo. Matulog ka na muna? Oo. Sinasabi ng mga tao na ang kasal ay isang habambuhay na sumpa. Ngunit may mga kasal na nasira hindi dahil sa karahasan o lantad na pagtataksil, kundi dahil sa katahimikan na lihim na sumisira sa lahat. Sa tanghali, nililinis ko ang aparador habang tinutupi ang mga kamisa ni Anton. Naamoy ko ang kakaibang amoy ng pabango sa kwelyo. Hindi ito matapang o murang amoy, kundi isang banayad at eleganteng halimuyak. Malinaw na hindi ito ang pabango na ginagamit ko. Mas matagal kong hinawakan ang kamisa kaysa sa dati. Pagkatapos ay mapait akong ngumiti sa aking sarili. Ang mga babae ay talagang kakaiba. Minsan wala pang anumang ebidensya. Isang hibla lang ng buhok na magkaiba ang kulay o isang kakaibang amoy ay sapat na para maging balisa ang puso. Kinagabihan, pumunta ako sa palengke upang bumili ng dalag at ilang tali ng gulay. Nilalayon kong magluto ng sinigang na isda para sa hapunan. Habang namimili ng gulay, tumunog ang aking telepono. Tumawag si Mama Elena. Pinapaalalahanan akong umuwi ng mas maaga dahil may darating na kamag-anak sa gabing iyon. Nagmadali akong umuwi at agad na naging abala sa kusina. Walang tigil ang mga gawain. Paghuhugas ng gulay, pagpapalaman ng isda, pagpupunas ng mesa, pagpuno ng teko ng tubig. Nakakatulong ang ganoong abala para hindi ako masyadong mag-isip. Ngunit sa bawat paghinto, bumabalik ang aking isip sa mga bagay na hindi nakapagpapatahimik. Sa gabing iyon, saglit lamang dumating ang mga kamag-anak. Naging napakabait ni Anton. Magalang magsalita. Nagbuhos ng inumin para sa tiyo at tiya
ngumiti sa tamang oras, at nagtanong ng balita sa tamang paraan. Nakikita ang aking asawa na ganoon. Sino ang maniniwala na sa pagitan namin ay may isang hindi nakikitang pader na lalong lumalaki araw-araw? Ang pinakamahusay na lalaki ay minsan hindi ang pinakamaraming kumikita, kundi ang pinakamahusay sa pagpapaniwala sa mundo na siya ay isang mabuting tao. Kinagabihan, pumasok ako sa kwarto ng mas maaga. Sa labas ng bintana, hinipan ng hangin ang hanay ng mga bougainvillea. Ang tunog nito ay kumakaluskos. Umupo ako sa harap ng salamin, tinanggal ang clip sa buhok, at tiningnan ang aking sarili sa salamin. 34 taong gulang. Hindi pa matanda ang aking mukha. Medyo pagod at walang sigla. Bigla akong napaisip, kailan pa ba ako tumigil sa pag-asa? Natitingnan ako ng aking asawa. Bilang isang babae, mas gabi na pumasok si Anton sa kwarto. Pagkapasok, inilagay niya ang kanyang telepono sa mesa. Pagkatapos ay nagpunta upang maligo. Nang ilapag niya ang kanyang telepono, bahagyang lumiwanag ang screen. Nakita ko lang ang isang notification ng mensahe. Walang buong pangalan. Isang titik lamang, at ilang numero, maikli ang nilalaman. Bukas tulad ng dati ha? Hindi pa ako nakakatingin ng mas malalim. Lumabas na siya habang pinapatuyo ang kanyang buhok gamit ang tuwalya. Nang makita niya akong nakaupo doon, kinuha niya ang kanyang telepono. Nang napakabilis na tila masyadong natural. Ang natural na kilos, na madalas na sanayin iyon, ang nagdudulot ng sakit. Nagtanong ako. Sinusubukang panatilihing normal ang boses. Sino ang nagpadala ng mensahe sa gabi, mahal? Humila siya ng kumot at humiga sa gilid ng kama. Ang taga-warehouse nagtanong, tungkol sa delivery bukas. Matulog ka na lang. Huwag kang masyadong mag-isip. Pinatay ko ang ilaw. Humiga sa tabi niya. Ang distansya namin ay isang braso lang, ngunit pakiramdam ko ay kasing layo ng dulo ng eskinita. Natulog siya nang nakatalikod sa akin. Dahan-dahan at regular ang kanyang paghinga. Samantalang ako ay nakamulat ang mga mata na nakatingin sa dilim. Nagtataka kung hanggang kailan dapat manahimik ang isang babae bago siya magkaroon ng karapatang maniwala sa sarili niyang damdamin. Sa loob ng kwartong ito, pareho pa rin ang aming kumot, sapat pa rin ang kama para sa dalawa. Ngunit bigla kong naramdaman na parang nakahiga ako sa tabi ng taglamig na mas maaga dumating kaysa sa panahon sa labas. Kinabukasan ng umaga, hindi ko binanggit ang tungkol sa mensahe kagabi. Hindi dahil nakalimutan ko, kundi dahil gusto kong makita nang mas malinaw ang itinatago ng lalaking natutulog sa tabi ko. Sa buhay, kung gusto mong malaman kung gaano kalabo ang tubig ng ilog, minsan, hindi ka lang pwedeng tumayo sa gilid at magreklamo. Kailangan mong yumuko at hawakan ito upang maramdaman ang putik sa ilalim. Umalis si Anton para magtrabaho. Tulad ng dati, bago lumabas ng bahay, inayos niya ang kwelyo ng kanyang damit sa harap ng salamin. Naglagay ng kaunting pabango, pagkatapos ay lumingon, at nagbilin, ngayong tanghali hindi ako uuwi, huwag mo nang ipaghanda ako ng pagkain. Nakatayo ako malapit sa sapatos, ibinigay ang kanyang jacket, nagtanong ng napakahina. Kamakailan? Ang daming trabaho. Mahal? Kinuha niya ang jacket, walang emosyon ang boses. Maraming kontrata sa pagtatapos ng taon. Sapat na ang pag-aasikaso mo kay inay. At sa pagkain sa bahay, ang pangungusap na iyon ay sa unang tingin ay walang mali. Ngunit ang paraan niya nang hindi sinasadyang paghahati ng papel niya sa labas. Ang pag-aasikaso ng malalaking bagay. Ako sa bahay. Ang pag-aasikaso ng maliliit na bagay ay nagparamdam ng kirot sa aking puso. Nakatayo ako sa isang construction site, nagbasa ng blueprint, nakipagdebate sa kanya tungkol sa ratio ng pinaghalong materyales. Ngunit sa loob lamang ng ilang taon, lahat ng kaalaman ko sa kanyang paningin ay tila nabuo sa 2 salita lamang, gawain sa kusina. Pagkaalis ng lahat, mas maluwag ang pakiramdam sa bahay. Naglinis ako, nagpalit ng bedsheet, nilinis ang mesa, pagkatapos ay bumaba sa kusina
upang magluto ng egg stew para sa hapunan. Ang amoy ng toyo at paminta na kumalat sa kusina ay bigla kong naalaala ang mga unang araw ng aming kasal nang umuupa pa kami ng maliit na apartment. Dati, hindi masyadong marami ang pera. Ngunit tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, masigla pa rin akong dumadaan sa palengke upang bumili ng mga gulay, tofu, at isipin kung anong pagkain ang magugustuhan ng aking asawa. Minsan kapag mahirap, mainit ang pakiramdam, kapag mayaman, nagiging malamig. Halos 3:00 ng hapon, biglang umuwi ng mas maaga si Anton. Ang tunog ng kanyang kotse na huminto sa harap ng gate ay nagulat sa akin. Pumasok siya sa bahay. Dala pa rin ang kanyang dark brown na leather briefcase, mabilis na nagsabi, "Ngayong gabi ay may kailangan akong kausapin na kliyente mula sa Cebu para sa finalization ng isang biglaang order. Magpapalit lang ako ng damit sandali, pagkatapos ay aalis ulit." Tiningnan ko ang orasan, pagkatapos ay tiningnan siya. "Ang bilis mo namang umuwi." Ngumiti siya ng bahagya. Sumagot ng maikli, "Sa gabi ang appointment, kaya sinamantala ko lang ang pagdaan." Pagkatapos magsalita, agad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Iniwan ang kanyang briefcase sa sofa ng sala. Napakapamilyar na sa akin ang bag na iyon. Madalas ko siyang tinutulungan na kumuha ng mga dokumento, ballpen, at maglagay pa nga ng gamot sa sakit ng ulo sa maliit na bulsa nito. Isang bagay na napakalapit na walang sinuman ang mag-iisip na balang araw ay magiging susi sa isang katotohanan. Sa itaas, nagsimulang marinig ang tunog ng tubig mula sa banyo. Kinuha ko ang bag na iyon sa mesa. Nilalayon kong hanapin ang material proposal na sinabi niya ilang araw na ang nakalipas na kailangan niyang suriin ulit. Ito ay naging ugali ko sa loob ng maraming taon na maghanda ng maliliit na bagay para sa kanya upang hindi siya mahirapan. Ano man, ang isang babae kapag nasanay ng mag-alaga, minsan kahit nasaktan, ay patuloy na mag-aalaga. Binuksan ko ang pangunahing kompartimento. Sa loob nito ay may laptop, tumpok ng mga dokumento, isang itim na leather planner, at isang business card holder. Lahat ay maayos. Tulad ng kanyang panlabas na anyo, binaliktad ko ang tumpok ng mga papel. Nakita ko ang ilang mga quotation, plano ng pagpapadala, ilang resibo ng pagkain. Ngunit hindi ko nakita ang hinahanap ko. Inabot ko ang kamay ko sa gilid na kompartimento ng bag. Hindi sarado ng mahigpit ang zipper. Nag-iwan ng puwang na halos 2 daliri. Isang maliit na puwang lang. Hinihila ko pa ang zipper. Sa loob ay may isang pakete ng tissue, isang tableta para sa heartburn, at isang maliit na bagay na nakahiga sa sulok. Nang hawakan ko ito ng aking mga daliri, hindi ko pa rin mahulaan kung ano iyon. Nang inilabas ko ito, nakita ko ng malinaw. Isang bote ng lubricant gel, na bago pa, hindi pa gaanong gasgas ang plastic seal nito. Natigilan ako. Biglang nanahimik ang buong silid. Ang tunog ng tubig mula sa itaas ay umaagos pa rin. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ay dumadaan pa rin. Ang stew sa kusina ay marahil ay kumukulo pa rin ng dahan-dahan. Ngunit sa aking ulo noon, tanging ang matinding kawalan ng laman. Tiningnan ko ang bagay sa aking kamay. Pakiramdam ko ay mali ang kinuha ko ng gamit ng ibang tao. 5 taon ng kasal. Hindi kami gumamit ni Anton ng bagay na ito. Nagkaroon kami ng normal na mga intimate na sandali tulad ng ibang mag-asawa. Pagkatapos ay nawala ang pagiging intimate. Lalo pang lumalamig, ngunit hindi kailanman lumabas ang ganoong bagay sa drawer ng aming kwarto. Naramdaman kong nilalamig ang aking mga kamay. Inilagay ko ang bote sa mesa. Pagkatapos ay kinuha itong muli na parang gusto kong siguraduhin na hindi ako nagkamali sa pagtingin. Nakasulat sa bote ang mga salita sa Ingles. Sa ilalim nito ay may translation sticker na basta na lang idinikit. Hindi ito isang bagay na nakuha bilang bonus mula sa ibang lugar. Ito ay isang bagay na binili upang sadyang gamitin na may napakalinaw na layunin. At ang layuning iyon ay wala sa kasal na ito. Lahat ng mga piraso ng puzzle sa loob ng ilang buwan na nakalipas
ay biglang nagkonekta sa isang malamig na tuwid na linya. Ang mga sandali na umuwi si Anton ng gabi. Ang mga mensahe na lumiwanag. Pagkatapos ay nawala. Ang kakaibang amoy ng pabango sa kwelyo ng kanyang damit. Ang paraan niya ng pagtalikod sa akin kapag nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang walang pakialam na paghipo sa kama. Lahat ay hindi na lamang hinala ng isang insecure na asawa. Lahat ay mga bakas. Maliliit na bakas na nagmarka ng daan na lihim niyang tinahak upang lumabas sa aking buhay. Ewan ko kung kailan ako hindi agad umiyak. Napakakaiba. Ang sakit na masyadong malaki ay minsan hindi nagpapaiyak agad ng tao, kundi nagpapalamig sa kanila na parang nauubusan ng dugo. Umupo ako sa gilid ng sofa, nakatingin sa bukas na briefcase sa harap ko. Ang aking puso ay bumubulong, nang napakabilis na parang masikip ang aking dibdib. Sa isang iglap, nagtanong pa nga ako sa sarili ko. Baka nagkamali ako ng pagkakaintindi. Baka ito ay bagay na pinahiram ng ibang tao. Baka. Ngunit hindi pa ako tapos manlinlang sa sarili ko. Naramdaman ko nang nakakatawa ang sarili ko. Itinago ng isang lalaki ang bagay na ito sa gilid na kompartimento ng bag na laging dala niya at iniwan itong bahagyang bukas. Hindi ito dahil hindi sinasadya, kundi dahil nasanay na siya sa aking tiwala kaya hindi na siya nag-iingat. Totoo nga, ang mga babae ay minsan natatalo, hindi dahil sa tanga, kundi dahil sa masyadong pagmamahal na nagbubulag sa kanilang mga mata. Sa itaas, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo. Nagulat ako, nagmamadali akong ibinalik ang bote sa lugar nito sa parehong sulok. Pagkatapos ay muling isinara ang zipper tulad ng dati. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya kinailangan kong kumapit sa gilid ng mesa upang makatayo. Kakasara ko pa lang ng bag. Bumaba na si Anton. Nakasuot na siya ng dark gray na kamisa. Medyo basa pa ang kanyang buhok. Ang amoy ng shaving cream ay bahagyang naamoy. Tiningnan niya ako na nakatayo malapit sa mesa, na parang walang nangyari. Ano ang hinahanap mo sa bag ko? Lumingon ako. Sinusubukang panatilihing normal ang mukha. Hinahanap ko ang proposal ng presyo na sinabi mo kahapon, Anton. Lumakad siya patungo sa bag. Kinuha ito. Wag na. Ngayong gabi ay makikipagkita ako sa kanya ng personal. Pwede akong magtanong ng direkta. Inangat ko ang ulo ko at tiningnan siya. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa aking buhay, pakiramdam ko ay nakatayo ako sa harap ng isang lalaking pamilyar, ngunit estranghero. Ang kanyang mukha, ang kanyang boses, ang kanyang tindig. Lahat ay pareho pa rin. Tanging ang tiwala sa loob ko ang bumagsak sa isang walang hanggang balon. Tumango ako. Sige, Anton. Umalis ka na. Tiningnan niya ako sandali. Marahil dahil naramdaman niya na medyo paos ang aking boses. Ngunit pagkatapos ay kinuha lang niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa hagdanan. Nagiiwan ng malinis at masakit na amoy ng pabango sa aking likod. Nakatayo ako mag-isa sa gitna ng sala. Tumagos ang sikat ng araw sa hapon sa bintana na lumilikha ng mahabang anino ng mga paa ng mesa sa sahig. Sa labas, naririnig ang tunog ng mga bata sa eskinita na tinatawag ang kanilang mga kaibigan. Isang napakanormal na hapon para sa lungsod na ito. Para sa mga tao, tanging sa loob ko lamang may isang bagay na kakasira lang. Walang nakarinig, ngunit sapat upang gawing baluktot ang buong mundo na iningatan ko sa mahabang panahon. Kinuha ni Anton ang kanyang relo sa itaas, habang ako ay nakatayo na parang nakapako sa gitna ng sala. Hindi ko gaanong narinig kung binuksan niya ang drawer, nag-spray ulit ng pabango, o nagpalit ng sapatos. Ang aking mga tenga noon ay parang nabarahan ng makapal na bulak. Sa harap ng aking mga mata, tanging ang maliit na bote na maayos na nakaimbak sa kanyang bag ang naiisip ko. Isang pagpapakumpirma na walang salita. Naglakad ako papunta sa kusina. Nakalahating gising, sarak malapit sa lababo. Sa tabi ng plastic wrap at kahon ng karayom, ay may isang bote ng super glue na madalas kong ginagamit upang idikit ang maliliit na bagay na nasira. Karaniwan, ito ay isang napakaliit na bagay. Ngunit sa araw na iyon, ewan ko kung bakit napatingin ako doon. Kinuha ko ang bote ng glue.
Naramdaman kong nilalamig ang aking mga kamay. Sa loob ng aking ulo ay may dalawang boses na naglalaban. Isang boses ang nagsasabing ibalik ko ito. Huwag kang gumawa ng katangahan. Ang isa pang boses ay sumisigaw, mapait at puno ng galit. Dala niya ang bagay na iyon upang magsaya sa ibang babae. Samantalang ikaw ay nakatayo pa rin dito. Nagluluto, nagtitimpla ng tsaa, at nag-aayos ng kama na parang manika. May mga pagkakataon na ang dignidad ng isang babae ay niyuyurakan. Ang sakit ay higit pa sa pagmamahal. Bumalik ako sa sala. Binuksan muli ang gilid na kompartimento ng bag. Pagkabukas ng zipper, ang aking puso ay bumubulong ng malakas na parang tambol ng digmaan. Kinuha ko ang bote ng gel. Binuksan ang takip nito. Nanginginig ang aking mga daliri, kaya halos mahulog ko ang dalawa. Pagkatapos, na parang itinutulak ng sabay na alon ng init at lamig. Nagpatak ako ng ilang patak ng glue sa loob ng bote. Pagkatapos ay dahan-dahan itong nilindol. Napakabilis ng kilos, ngunit para sa akin ay parang isang habambuhay. Kinuha ko ang tissue, nilinis ang bibig ng bote, isinara itong muli, at inilagay sa parehong lugar. Ginawa ko pang ang ibalik ang zipper tulad ng dati. Inayos ang dulo ng tissue na mukhang eksakto sa orihinal na posisyon nito, na parang walang kailanman humawak nito. Nagulat ako sa aking sarili sa pag-iingat na iyon. Lumalabas na kapag pinilit sa dulo ng bangin, ang tao ay maaaring manatiling kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Kakalapag ko lang ng bag sa sofa. Bumaba na si Anton. Tiningnan niya ako. Kaswal ang boses. Maghanda ka na lang ng pagkain. Kakain ako sandali bago umalis. Pumasok ako sa kusina nang walang sagot. Ang kaldero ng sinigang ay nasa kalan pa rin. Kumalat ang amoy ng paminta at toyo. Naghain ako ng sinigang na gulay, nagdagdag ng sambal terasi, at maayos na naglagay ng isang pares ng kutsara at tinidor. Lahat ay parang ordinaryong hapunan, maliban na lamang na ang naghanda ay hindi na pareho. Umupo si Anton sa mesa, tiningnan ang kanyang telepono, habang naghihintay na maghain ako ng kanin. Naglagay ako ng isang mangkok ng kanin sa harap niya. Kumain siya ng ilang subo, pagkatapos ay nagsabi, "Ang kliyente mula sa Cebu na ito ay medyo mahirap. Marahil ay uuwi ako ng gabi. Matulog ka na lang muna." Tiningnan ko siya sa pagkakataong ito nang mas matagal kaysa sa dati. Hindi isang tingin ng pagdududa. Hindi rin isang tingin ng pagmamakaawa. Isang tingin lamang na sapat ang lalim upang iparamdam sa akin kung gaano kalayo ang lalaking ito sa harap ko. Marahil dahil doon, huminto sandali si Anton sa pagkain pagkatapos ay nagtanong, "Bakit mo ako tinititigan ng ganoon?" Mapait akong ngumiti. Wala. Naisip ko lang na ang taong tunay na abala ay laging may dahilan. Kumunot ang noo niya, ngunit hindi na nagtanong pa. Ang mga lalaki ay minsan kakaiba. Magaling silang magtago, ngunit mabagal silang makaramdam. Na nakikita na sila ng iba sa likod ng kanilang maskara. Yumuko si Anton at ipinagpatuloy ang pagkain. Kalmado pa rin ang kanyang hitsura. Nagniningning ang relo sa kanyang pulso. Malinis at maayos pa rin ang kanyang kamisa. Sinumang makakakita ay tiyak na mag-iisip na ito ay isang ulirang asawa. Kakakain lang ng hapunan sa bahay. Pagkatapos ay nagmadali upang magtrabaho. Totoo nga, sa mundong ito, kundi ang masamang tao na marunong magsuot ng mabuting damit. Pagkatapos kumain, tumayo siya, kumuha ng tissue upang punasan ang kanyang bibig. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang bag. Bago lumabas ng pinto, lumingon pa nga siya at nagsabi, tulad ng dati, "Ilak mong mabuti ang pinto, ha?" Sumagot ako, "Opo." Napakabagal na sumara ang pinto sa likod niya. Ngunit sa aking mga tenga, ang tunog na iyon ay parang bigat ng bato. Biglang naging napakalawak ng bahay. Si Mama Elena ay umakyat na sa kanyang kwarto upang manood ng TV. Hindi pa umuwi si Benjo. Nagpadala si Mika ng mensahe sa group chat ng pamilya na ngayong gabi ay matutulog siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Umupo ako mag-isa sa sala.
Ang ugong ng ref, ang tunog ng mga sasakyan sa labas, na paminsan-minsan ay dumadaan. Ang tunog ng TikTok ng orasan ay napakalinaw, kaya't nakakainis. Lahat ng normal na tunog sa gabi ay biglang naging isang pagpapahirap. Kinuha ko ang telepono, pagkatapos ay ibinalik ito, nang hindi ko na mabilang kung ilang beses. Minsan, gusto kong tawagan agad si Anton. Murahin siya. Tanungin kung sino ang babaeng iyon. Minsan gusto kong lumabas ng bahay, sundan siya, hulihin ng harapan upang wala ng paraan para magtago. Ngunit pagkatapos ay umupo ako ng tahimik. Hindi dahil nagpapatawad ako, kundi dahil sa loob ng aking puso ay may isang napakakakaibang damdamin. Pinaghalong baluktot na kasiyahan at nakakasukang pagkabalisa. Lampas alas 9 na ng gabi, minsan ko siyang tinawagan. Nagring ng napakatagal ang telepono. At hindi sinagot, nagpadala ako ng maikling mensahe. Tapos na ba ang trabaho mo? Naipadala ang mensahe, ngunit walang sagot. Hanggang alas 11 ng gabi, umakyat ako sa kwarto pagkatapos ay bumaba ulit. Nagtimpla ng isang baso ng mainit na tubig, pagkatapos ay hindi ininom, binuksan ang TV pagkatapos ay pinatay. Ang buong katawan ko ay parang nasusunog mula sa loob. Ngunit malamig ang aking mga paa at kamay. Halos alas 2 ng umaga, nang tahimik na ang kalsada. Tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, sa kabilang linya ay narinig ang boses ng isang babae na nagmamadali. Totoo ba na ito ang pamilya ni G. Anton? Mula kami sa ospital ng UP, PGH. Siya ay kasalukuyang nasa emergency care, kasama ang isa pang babae sa isang espesyal na kondisyon. Maaari po bang pumunta kayo agad dito? Natigilan ako. Ang buong likod ko ay parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Halos mahulog ang telepono mula sa aking kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ngayong gabi ay wala nang balikan sa dati. Hindi ko matandaan kung paano ko isinuot ang jacket, nagsuot ng tsinelas, at kinuha ang bag. Lahat ay nangyari ng napakabilis, kaya't hindi na ito kayang ayusin ng aking isip. Ang alam ko lang nang tumakbo ako palabas ng bahay, hinipa ng hangin sa gabi ang aking mukha ng malamig. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya halos mahulog ko ang susi ng motorsiklo. Napakatahimik ng kalsada sa Maynila, bandang alas 2 ng umaga. Ang mga ilaw ng kalye na kulay dilaw ay mahaba na nakalatag sa aspalto. Paminsan-minsan, may dumadaang truck. Pinabilis ko ang motorsiklo. Napakabilis ng tibok ng aking puso. Ang aking puso ay parang dinudurog. Sa loob ng aking ulo ay patuloy na umalingaw-ngaw ang sinabi ng tao mula sa ospital. Emergency care kasama ang isa pang babae sa isang espesyal na kondisyon. Ilang salita lang, ngunit sapat upang maging totoo ang lahat ng aking masamang hinala. Hindi ko alam kung alin ang mas kinatatakutan ko. Natatakot na si Anton ay talagang mapahamak o natatakot na malaman kung sino ang babaeng iyon. Pagdating sa gate ng ospital, ipinarada ko ang motorsiklo kung saan-saan pagkatapos ay tumakbo ng diretso sa emergency unit. Ang koridor sa hating gabi ay maliwanag pa rin. Matindi ang amoy ng disinfectant. Ang tunog ng nagmamadaling yapak ng sapatos ng nurse. Ang tunog ng gulong ng stretcher. Ang tunog ng nagtatanong na pamilya ng pasyente. Ang tunog ng tawag ng doktor mula sa loudspeaker. Lahat ay nagsama-sama sa isang nakakabaliw na kaguluhan. Huminto ako sandali. Nilalabas ng aking mga mata ang direksyon ng signage at ang hanay ng mga malamig na plastik na upuan. Isang babaeng nurse ang dumaan. Agad ko siyang pinigilan. Ate, gusto ko lang magtanong kung nasaan si G. Anton? Ako ang kanyang pamilya. Tiningnan niya ako sandali pagkatapos ay nagtanong. Pamilya ba kayo ni G. Anton? O ng kanyang ina? Sumagot ako ng mabilis. Ako ang kanyang asawa. Nang marinig iyon, bahagyang nagbago ang tingin ng nurse. Na parang sa isang iglap, ay naintindihan niya ang awkward na sitwasyon sa harap niya. Itinuro niya ang dulo ng koridor. Sa treatment room sa dulo po, nag-aasikaso ang doktor. Maghintay po kayo sa labas. Naglakad ako ng mahina ang mga paa.
Palapit sa pintuan ng silid na iyon, bahagya kong narinig ang isang bumubulong. Mahirap ang kaso. Malala ang reaksyon. Pagkatapos ay sumagot ang isa pang boses. Sige. Huwag na kayong magsalita dito. Naghihintay ang pamilya sa labas. Nakatayo ako ng tahimik. Mahigpit na kinukurot ang strap ng bag ko. Ang salitang espesyal na kondisyon sa telepono kanina. Ngayon nang hindi na kailangang ipaliwanag, ay nagsisimula na akong maintindihan. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang isa pang nurse habang may dalang tumpok ng folder. Bahagyang gumalaw ang pinakaibabaw na papel na nagpapakita ng ilang linya ng teksto na nakalimbag ng makapal. Nakita ko lang ang pangalan ng pasyente na kasama ni Anton, Mika. Hindi ako makahinga. Ang buong katawan ko ay namanhid na parang nakapako sa sahig. Sa loob ng ilang segundo, akala ko, nagkamali ako ng tingin. Kumukurap ako ng paulit-ulit. Nakatingin sa folder na lalong lumalayo. Ngunit ang pangalan na iyon ay nakasama na sa aking ulo. Mika, asawa ni Benjo. Aking bayaw. Hindi ibang babae sa labas. Hindi kalihim. Hindi kliyente. Hindi isang kakaibang pangalan na maaari kong murahin ng husto. Kundi ang taong araw-araw na tumatawag sa akin na Ate Rania sa napakatamis na tono. Ang buhay ay minsan nagbibigay ng sampal na hindi natin maiiwasan. Umurong ako ng isang hakbang. Ang aking likod ay bumangga sa malamig na dingding. Ang pakiramdam noon ay hindi na lamang pinagtaksilan. Pakiramdam ko ay may nagtapo ng basura sa gitna ng aming sala. Napakababa na parang namutla ang aking dila. Hindi pa ako nakapagpakalma. Mula sa dulo ng koridor ay narinig ang tunog ng nagmamadaling yapak. Tumakbo si Benjo papalapit. Tabingi ang kanyang jacket. Gusot ang kanyang buhok. Maputla ang kanyang mukha. Nang makita ako, agad siyang lumapit. Nagtanong ng mabilis. Ate Rania, nasaan si Mika? Bakit tumawag ang ospital? Sabi emergency ang asawa ko. Bakit nandito rin si Kuya Anton? Binuksan ko ang aking bibig. Ngunit nanikip ang aking lalamunan. Hindi ko kailanman naramdaman na napakahirap bigkasin ng isang sagot. Tiningnan ko si Benjo. Tiningnan ang kanyang taos-pusong pagkabahala at naramdaman kong mapait ang aking puso. Lumalabas na sa bahay na ito. Hindi lang ako ang niloko. Tahimik pa rin ako nang bumukas ang pinto ng treatment room. Lumabas ang isang doktor na binaba ang kanyang maskara at mabilis na nagsalita. Sino ang pamilya ng dalawang pasyente? Pareho kaming humakbang pasulong ni Benjo. Tiningnan kami ng doktor sandali. Pagkatapos ay nagtanong, ano ang relasyon? Unang sumagot si Benjo. Ako ang asawa ni Mika. Nang marinig iyon, nasikip ang aking dibdib. Hirap na hirap akong nakapagsalita. Ako ang asawa ni Anton. Natigilan sandali ang doktor. Ang maikling katahimikan na iyon ay mas nakakahiya para sa akin kaysa sa isang mura. Pinanatili niya ang kanyang profesionalismo. Ang dalawang pasyente ay hindi nasa kondisyon na nagbabanta sa buhay, ngunit ang contact area ay nagkaroon ng tissue damage dahil sa abnormal na reaksyon sa isang banyagang sangkap. Kami ay kasalukuyang nag-aasikaso nito at nangangailangan ng karagdagang obserbasyon. Napakamedikal ng paliwanag. Ngunit sinumang matanda ay maiintindihan ang ibig niyang sabihin. Nauupos si Benjo. Sumandal sa dingding. Nanginginig ang kanyang labi. Nakamulat ang kanyang mga mata na parang hindi makapaniwala sa nanging marinig. Samantalang nakatayo ako doon, ang aking mga paa ay parang nakapako sa sahig. Ngayong gabi, lumalabas na ang bote ng gel sa loob ng bag ay hindi lamang ginamit para sa isang ordinaryong pagtataksil. Ginamit ito para sa isang pagtataksil sa loob mismo ng pamilya. Wala pang 10 minuto, dumating na si Mama Elena. Nakasuot siya ng madilim na cardigan na minadali. Nakasuot siya ng tsinelas. Nakabuhol ang kanyang buhok. Hingal na hingal. Pagdating, agad siyang nagtanong. Nasaan si Anton? Anong nangyari sa kanya? Anong meron? Lumingon si Benjo. Bumukas ang kanyang bibig pagkatapos ay sumara ulit, na parang hindi niya alam kung saan magsisimula.
Hindi pa ako nakakapagsalita. Mula sa loob, itinulak ng nurse ang isang pasyenteng nakahiga sa stretcher. Ang nakahiga doon ay si Anton. Maputla ang kanyang mukha, nakapikit ang kanyang mga mata, mahigpit na nakasara ang kanyang panga, basa ang kanyang noo ng pawis. Sa pagtingin pa lang sa kanya, alam mo na kung gaano kalaki ang sakit na nararamdaman niya. Sa likod niya ay ang pangalawang stretcher. Nakahiga si Mika ng nakatagilid. Nakadikit ang kanyang buhok sa pisngi. Basa ang una ng luha. Sa mismong sandaling iyon, tila nawalan ng kontrol si Benjo. Humakbang siya pasulong. Paos ang kanyang boses. Mika, bakit ka nandito? Kasama si Kuya Anton. Anong meron? Binuksan ni Mika ang kanyang mga mata. Tiningnan ang kanyang asawa. Pagkatapos ay tiningnan ako. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Tinalikuran niya ako. Iniiwasan ang tingin ko. Ngunit bago pa siya makatahimik, mas malakas na sumigaw si Benjo. Sumagot ka. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumingon si Mama Elena sa akin. Marahil ay masyadong gulat, masyadong nahihiya, o marahil dahil sa kanyang isip, ang manugang ay palaging ang pinakamadaling sisihin. Itinaas niya ang kanyang kamay, at sinampal ako ng malakas. Bilang asawa, paano naging ganito ang asawa mo? Ang tunog ng sampal ay tuyo sa maliwanag na koridor. Umurong ako ng kalahating hakbang. Mainit ang isang bahagi ng aking pisngi, na parang nasusunog. Ilang tao sa paligid ang lumingon. Hinawakan ko ang aking pisngi. Hindi ako makaiyak. Ang sakit sa mukha ay bahagi lamang. Ang mas masakit na bahagi ay sa sandaling ang buong pamilya niya ay nahihiya sa ospital, pinili pa rin niyang sisihin ako muna. Tiningnan ko ang aking biyenan. Sa unang pagkakataon ay nakikita ng napakalinaw kung saan nakasandal ang timbangan sa bahay na ito. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagsalita si Mika. Nanginginig ang kanyang tono, ngunit sapat na matalas para saktan ang ibang tao. Hindi lang ako ang nagkamali. Kung talagang masaya si Kuya Anton kay Ate Rania, hindi magiging ganito. Ang kanyang pangungusap ay parang nagbuhos ng gasolina sa nagbabagang apoy. Sumigaw si Benjo at tumakbo papunta sa stretcher ni Anton. Hinawakan ang kwelyo ng kanyang kapatid habang sumisigaw. Ikaw ang aking kapatid. Bakit mo nagawa ito sa akin? Ang tawag na kapatid ay naging ikaw sa isang iglap. Kailangan pang tumakbo ng mga nurse upang awatin. Sumigaw ang doktor na humihingi ng katahimikan. Naupo si Mama Elena na mahina sa upuan. Nanginginig ang kanyang labi. Samantalang nakatayo ako sa gitna ng malamig na koridor na iyon. Bigla akong napagtanto na simula ngayong gabi, ang bahay na dati ay napakapangalaga sa imahe, at dangal ay gumuho. Umalis ako sa ospital nang halos umaga na. Ang langit sa Maynila ay kulay abo, na parang lumang basahan na nakalatag sa ibabaw ng lungsod. Sa harap ng gate, sinimulan ng ayusin ng ilang kainan ang kanilang paninda. Umakyat ang usok mula sa mga kaldero ng lugaw at mainit na tubig. Sumisigaw ang mga tindero na nag-aalok ng kanilang paninda sa pagod na boses. Naghahanda ang lungsod na simulan ang bagong araw. Samantalang pakiramdam ko ay kakatapos ko lang kaladkarin sa isang napakahabang gabi kaya't ramdam ko ang buong katawan ko na parang durog. Pagdating sa bahay, hindi ako agad umakyat sa kwarto. Naglakad ako ng diretso sa kusina. Ang natitirang hapunan kanina ay nasa mesa pa rin. Natatakpan lamang ng food cover. Malamig na ang sinigang na gulay. Sa ibabaw nito ay may manipis na layer ng taba. Tuyot na ang semur na karne. Mas dumilim ang sabaw. Bahagyang nakatagilid pa rin ang upuan na inupuan ni Anton. Eksakto sa posisyon nang tumayo siya kagabi. Lahat ay pareho pa rin, na parang huminto ang oras sa kusina na ito. Nang kinuha ng lalaki ang kanyang bag at lumabas ng pinto, umupo ako sa upuan sa tapat. Nakapatong ang magkabilang kamay sa aking mga tuhod. Masakit pa rin ang aking kaliwang pisngi dahil sa sampal ni Mama Elena. Sa loob ng aking ulo, patuloy na bumabalik ang mga larawan sa ospital. Ang maputlang mukha ni Anton. Ang nakadikit na buhok ni Mika sa kanyang mukha. Ang blangkong tingin ni Benjo. Ang bulong ng doktor. Na bawat salita
ay parang latigo sa dignidad. Pagkatapos ay ang sigaw na ikaw, sa pagitan ng dalawang magkapatid. Sa pag-iisip tungkol doon, kumulo ang aking tiyan. Pagkatapos, na parang isang mabagal na paghampas, naalaala ko ang aking sariling kamay. Naalala ko ng napakalinaw kung paano ko binuksan ang takip ng bote ng gel, kung paano ko nagpatak ng kaunting glue, nilinis ang bibig ng bote, at ibinalik ito sa dati nitong lugar. Naramdaman kong nilalamig ang buong katawan ko. Hindi ako nasisiyahan. Sa sandaling iyon ko lang napagtanto. Hindi ako nasisiyahan tulad ng inaakala ko. Hindi ako masaya na nakikita siyang nasasaktan. Hindi ako masaya na nakikita ang dalawang taksil na napapahiya. Ang pinakamalakas na humahampas sa akin sa ngayon ay ang pakiramdam ng takot. Takot dahil nakagawa ako ng katangahan. Takot dahil may kasama ako sa paghihirap ng ibang tao. Takot dahil kung magpapatuloy ito, makakaladkad ako palabas ng natitirang katinuan ko. Sa buhay, ang galit ay parang apoy. Kung hindi kontrolado, ito ang unang susunog sa sarili nating bahay. Nakaupo ako ng napakatagal sa harap ng malamig na tira-tirang pagkain. Hindi ako umiiyak. Parang tuyo na ang aking mga luha. Ang tanging nararamdaman ko ay ang tuyong lalamunan at ang malamig na mga kamay na parang ibinabad sa yelo. Sa bakuran, nagsimulang lumiwanag ang langit. Isang maya ang lumapag sa pintuan. Pagkatapos ay lumipad ulit. Dumating pa rin ang bukang liwayway. Kahit gaano kakahiya ang pagkasira ng aking pamilya kagabi. Bandang 6:00 ng umaga, dumating si Mama Elena sa bahay. Pumasok siya sa pintuan sa gilid. Nakayuko ang kanyang balikat. Nakasabit ang kanyang panyo sa leeg. Hindi niya ako agad tiningnan, kundi kumapit sa likod ng upuan. Pagkatapos ay umupo ng malakas, na parang isang taong kakatapos lang ng bagyo. Tumayo ako upang magbuhos ng isang baso ng mainit na tubig, ngunit kinawayan niya ang kanyang kamay. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita na siya. Paos ang kanyang boses, dahil sa kakulangan ng tulog at pagkabigo. Ang nangyari kagabi, wag sanang malaman ng ibang kamag-anak. Kung magtanong ang mga kapitbahay, sabihin mo na lang na may sakit si Anton. Si Mika, nagkataong sumama lang maghatid sa ospital. Lumingon ako at tiningnan siya. Kung nangyari ito ilang taon na ang nakalipas, marahil ay agad akong tatango. Dahil iniisip ko pa rin na anuman ang mangyari, kailangan pangalagaan ang imahe ng pamilya ng asawa. Ngunit noon, pagkatapos ng tuyong sampal sa koridor ng ospital, narinig kong binuksan ng aking biyenan ang kanyang bibig. At ang unang naisip niya ay ang pagpapatahimik sa ibang tao. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. Dahan-dahan akong sumagot, maaaring maloko natin ang mga tagalabas. Ngunit ang mga tao sa loob ng bahay, paano? Inay. Inangat ni Mama Elena ang kanyang ulo. Pagod ang kanyang tingin na may halong inis. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magulo ang bahay na ito. Kung palalakihin pa, sino ang makikinabang? Mapait akong ngumiti. Isang ngiti na mapait na dama ko. Kagabi sa ospital, ako ang sinampal, Inay. Ako rin ang tinanong kung saan emergency ang asawa niya kasama ang ibang babae. Nanahimik sandali si Inay. Pagkatapos ay tinalikuran ako. Oo, kinabahan ako noon. Ngunit ang isang babae ay talagang kahanga-hanga kung kaya niyang pangalagaan ang kanyang asawa. Ang tigas mo. Natural lang kung nagsasawa ang lalaki. Ang pangungusap na iyon ay mas matinding humampas sa akin kaysa sa sampal kagabi. Tiningnan ko ang babaeng iyon na laging pinupuri ng mga tagalabas dahil sa kanyang kagandahang asal, at sa unang pagkakataon ay nakita ng malinaw ang lohika na nagpalaki ng kawalan ng katarungan sa bahay na ito. Ang kanyang anak ay nagtaksil maging sa asawa ng kanyang sariling kapatid, ngunit ang unang sinisisi niya ay ang kanyang manugang. Dahil ang manugang ay kulang sa lambot, kulang sa galing, kulang sa kakayahang pangalagaan ang asawa. Bandang 9:00 ng umaga, umuwi si Benjo. Binuksan niya ang pinto na parang sinisira ang bahay ng ibang tao. Pula ang kanyang mga mata. Gusot ang kanyang damit. Ang buong katawan niya
ay naamoy ng alak na may halong usok ng sigarilyo. Nang makita niya ako sa kusina, huminto si Benjo sandali, pagkatapos ay umupo sa tapat ko. Tahimik kaming dalawa sandali, tanging ang tunog ng ulan ang kumakatok sa bintana. Tumayo ako, at binigyan siya ng isang baso ng mainit na tubig. Tiningnan ni Benjo ang umuusok na baso. Tumawa ng walang laman. Ngayon, gusto mo pa rin akong bigyan ng inumin, ate? Inilagay ko ang baso sa mesa. Inumin mo man o hindi, bahala ka. Yumuko si Benjo. Ang kanyang mga kamay ay nakapalibot sa baso. Akala ko galit ka sa akin habang buhay, ate. Umupo ako ulit. Tiningnan siya ng mataman. Galit ako sa mga taong alam, ngunit ginagawa pa rin. Ikaw, hindi ko pa alam kung anong uri ka. Ang pangungusap na iyon ay nagpataas ng ulo ni Benjo. Pula ang kanyang mga mata. Sa ilalim nito ay may makapal na maitim na bilog. Ang isang binata na gumuho, nang napakabilis ay sapat na para maisip kung gaano kagulo ang kanyang isip. Sa loob ng ilang araw na nakalipas, lumunok si Benjo, pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita. Bawat salita ay parang gasgas sa lalamunan. Nawala ko na ang lahat, ate. Hindi ako sumagot. Naghintay ako. Sumandal si Benjo sa kanyang ulo. Gamit ang magkabilang kamay. Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sinuman. Hindi ko na kayang linlangin ang sarili ko. Sa bahay na ito, mula pagkabata, palagi akong nabubuhay sa anino ni Kuya Anton. Mas mahal siya ni inay. Mas pinagkakatiwalaan siya. Ano man ay laging matalino ang iyong kapatid. Marunong mag-isip ang iyong kapatid. Nagkamali lang ako ng kaunti. Ay agad na sinabing walang silbi. Emosyonal. Nakakasira. Tumawa siya. Isang tawa na manipis na parang basang papel. Dati. Akala ko. Sige na. Baka mas bobo nga ako. Ngunit ngayon ko lang napagtanto na ang tao ay nakatayo sa anino hindi lang dahil mas maliit siya, minsan dahil sadyang dinadagan siya ng anino. Nang marinig ko iyon, hindi natunaw ang aking puso, ngunit hindi na rin ito kasing talim ng dati. Nagkasala si Benjo dahil mahina siya, dahil bulag siya, dahil nabuhay siya sa pag-asa, sa nakasanayang pag-asa. Ngunit ang ganoong uri ng pagkakamali ay iba sa pagkakamali ni Anton. Sadyang humukay ng butas ang isang tao. Ang isa naman ay nasanay nang tumayo malapit dito, kaya hindi niya namalayan kung kailan siya naging marumi. Direkta akong nagtanong, ano ang alam mo? Inangat ni Benjo ang kanyang ulo. Mabilis na kumukurap ang kanyang mga mata. Ngunit may ilang bagay na hindi ko na maglakas loob na isipin. Sabihin mo lang, lumunok siya. Sa loob ng ilang taon sa Logistics Division, maraming dokumento ang pinapirmahan sa akin ni Kuya Anton ng mabilis. Palaging ang dahilan ay internal affairs. Para mapabilis ang proseso. Minsan nakita ko na hindi tugma ang dami ng item sa delivery receipt sa stock sa warehouse. Nagtanong ako. Nagalit pa siya. Ako na ang bahala sa iba. Oo. Pinirmahan ko. Humampas si Benjo. Sa mesa ng malakas. Nanginginig ang baso ng tubig. Natapon ang laman nito. Napakabobo ko. Akala ko, ilusyon lang para mapaganda ang report. Pinutol ko. Ilusyon hanggang saan? Tiningnan ako ni Benjo. Bahagyang nanginginig ang kanyang labi. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Hindi ko sinasadyang narinig si Kuya Anton at Sheila na nag-aaway sa kanyang opisina. Hindi nila alam na nasa tabi ako ng warehouse. Bahagya kong narinig ang pangungusap na, huwag sanang kumalat ang dokumento ng Batangas. Tapos lumang problema. Sabi ni Sheila. Kung magpapatuloy ito, masisira ang lahat. Sumagot si Kuya Anton. Sabi niya kay Sheila. Asikasuhin mo na lang ang mga numero. Anuman ang nailibing, ay hayaang manatiling nakalibing. Agad na nilamig ang aking mga kamay. Ipinagpatuloy ni Benjo. Bumaba ang kanyang boses. Noon, akala ko marahil ay may problema lang sa buwis sa lumang proyek. Hindi ako naglakas loob na mag-isip ng malalim. Pagkatapos ng insidente sa ospital, pagkatapos makita kang pumunta sa opisina, makita si Kuya Anton na nagsimulang magpanik, makita si Sheila na lihim na nagbubura ng ilang file sa opisina, saka ko lang napagtanto
na hindi na ito ordinaryong bagay. Nagbubura ng file? Mabilis kong tanong. Tumango si Benjo. 2 araw na ang nakalipas. Bumalik ako sa opisina upang kumuha ng ilang dokumento. Dumaan ako sa finance room. Halos gabi na. Nandoon pa rin si Sheila. Hindi sarado ng mahigpit ang pinto. Nakita ko siyang kumokopya ng data mula sa kanyang computer patungo sa external hard disk. Habang nakikipag-usap sa telepono, sinabi niya, kailangan itong linisin bago pa may makarating doon. Nang marinig ko iyon, agad akong tumahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas siya at nilock pa nga ang filing cabinet. Natigilan ako. Lahat ng mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nahuhulog sa lugar. Nagsimulang mag-alala si Anton. Nagsimulang linisin ni Sheila ang mga bakas. At sa wakas, ay napilitan si Benjo na hindi na magpanggap na bulag. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Sa loob ng kusina, tanging ang dilaw na ilaw ang nagpapaliwanag sa maputlang mukha ng aking bayaw na sa mahabang panahon ay laging nakataas ang ulo na may dignidad. Isang kapatid na lalaki na natalo ng kanyang kapatid. Sa unang pagkakataon, nakita ko si Benjo na napakaliit. Nagtanong ako, bakit mo ako hinahanap? Umupo ng tuwid si Benjo. Paos ngunit malinaw ang kanyang boses. Para sabihin ang totoo at magtanong sa iyo. Ate, kung sasabihin ko na ngayon ang lahat, may silbi pa ba? Tiningnan ko siya ng matagal. Silbi para saan? Para iligtas ka o iligtas ang iyong konsensya? Mapait na ngumiti si Benjo. Marahil hindi maliligtas ang lahat, ngunit ayaw kong mailibing kasama sila. Nang marinig ko ang pangungusap na iyon, medyo gumalaw ang aking puso. Hindi awa. Ngunit napagtanto ko na sa wakas ay alam niya kung saan dapat matakot. Ang taong takot mawalan ng dangal ay magdurusa lamang sandali. Ang taong takot mawalan ng konsensya ay may pagkakataong huminto. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan si Attorney David. Gabi na, ngunit sinagot pa rin ni Attorney David. Pagkatapos kong sabihin ang ilang mahahalagang puntos, nanahimik siya sandali pagkatapos ay nagsabi, paghiwalayin ang kaso. Isang linya, para sa annulment batay sa pagtataksil, paninirang puri, at pagkasira ng kasal. Isang linya pa, para sa panloloko sa pananalapi. Lumang dokumento sa Batangas, at mga kaugnay na pananagutan. Huwag hayaang maghalo ang lahat ng emosyon. Binuksan ko ang loudspeaker. Nagtanong ulit si Attorney David. Maglakas loob bang magbigay ng opisyal na testimonya si Benjo? Narinig ni Benjo na nakaupo sa tapat ko ang bawat salita. Isinara niya ang kanyang labi. Pagkatapos ay direktang sumagot sa telepono. Oo, maglakas loob ako. Maikling sabi ni Attorney David. Simula ngayon, huwag ka nang pipirma ng kahit ano. Huwag kang hahawak ng kahit ano sa opisina. Lahat ng naaalala mo, isulat mo. Petsa, sino ang nagsalita? Anong dokumento ang pinirmahan? Anong pag-aaway ang narinig? Kung mas detalyado, mas mabuti. Isinara ang telepono. Muling naging tahimik ang kusina. Tanging ang tunog ng ulan. Kinuha ko ang isang notebook at iniabot ang ballpen kay Benjo. Tiningnan niya ang notebook. Gumalaw ang kanyang mga labi sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay kinuha ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi dahil sa kalasingan, kundi dahil sa unang pagkakataon mula nang siya ay nasa bahay na ito. Gagawin niya ang isang bagay na salungat sa kanyang nakasanayan. Ang pagsasabi ng totoo tungkol sa kanyang kapatid. Pagkatapos sumulat ng ilang linya, huminto si Benjo, inangat ang kanyang ulo, at tiningnan ako. Malabo ang kanyang tingin, ngunit hindi na siya umiiwas. Ate Rania, sumagot ako. Oo, malalim siyang huminga. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit lumakas sa dulo ng pangungusap. Nawala ko na ang lahat. Ngayon, ay kaya ko lang maging tapat. Hindi ako sumagot. Umupo lang ako at tiningnan siya. Sino ang bumalik at yumuko upang sumulat? Sa gitna ng tunog ng ulan sa labas, at ang amoy ng basang papel sa loob ng malamig na kusina.
May mga gabi kung saan ang isang pamilya ay hindi gumuho ng sigawan, kundi ng tunog ng bolpen sa papel, kapag tumigil na ang mga tao sa loob nito sa pagtatago ng isa't isa. Ang pulong ay ginanap isang madilim na hapon sa malaking conference room sa ICA, 3 palapag ng Gemilang Builders Corp. Ang nagpasimuno ay si Mr. Santos. Matapos maingat na suriin ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng teknolohiya na ibinigay ko, at marinig ang mga tsismis tungkol sa internal na investigasyon, ang formal na agenda ay ang pagsusuri ng pagganap ng operasyon at pagpapagaan ng panganib. Ngunit sinumang pumasok sa silid noong araw na iyon ay alam na ito ay isang sesyon ng pagbubunyag. Buong kumpleto ang mga dumalo. Ako, si Anton, si Benjo, si Mama Elena, si Sheila, si Mr. Santos, 2 pang malalaking shareholder, at si Attorney David bilang aking abogado. Napakatindi ng tensyon na ang tunog ng paggalaw ng upuan ay parang gasgas sa tenga. Maagang dumating si Anton, umupo sa dulo ng mesa tulad ng dati. Nakaputing kamisa, madilim na kurbata, kalmado pa rin ang kanyang hitsura na parang isang pinuno. Bukas na ang kanyang laptop, perpekto ang kanyang makeup, malamig at malinaw ang kanyang mga mata. Umupo si Mama Elena ng bahagya sa likod. Mahigpit na nakasara ang kanyang labi, hawak ang kanyang bag, na parang ito ang kanyang huling pag-asa. Umupo si Benjo sa tapat ng kanyang kapatid. Pula ang kanyang mga mata. Mahigpit na nakasara ang kanyang panga. Mula pagpasok hanggang pag-upo, hindi siya tumingin sa sinuman. Nagsimula si Mr. Santos. Mabigat at maikli ang kanyang boses. Ngayon, maging tapat tayo. Sinumang maging paligoy-ligoy ay lalo lamang magpapahirap sa sarili. Tumango si Attorney David. Inilagay ang isang makapal na tumpok ng mga dokumento sa gitna ng mesa. Magsisimula tayo batay sa mga grupo ng ebidensya. Unang grupo, personal na relasyon. Hindi nagtagal si Attorney David. Sa pagsasalita, ibinigay lang niya ang mga kopya ng medical record mula sa ospital ng gabing iyon, mga litrato mula sa apartment sa Makati, ang kasaysayan ng paglabas-masok ni na Anton at Sheila, kasama ang ilang mga bill ng personal na gastos. Mula sa isang pangalawang account, tahimik ang silid. Nang makita ni Mama Elena ang pangalan ni Mika sa medical record, agad siyang tumalikod. Nanginginig ang kanyang balikat dahil sa kahihiyan. Habang pinananatili ni Sheila ang kanyang mukha na diretsyo, ang kanyang mga daliri lamang ang kumakatok sa mesa. Habang tumatagal, lalo itong bumabagal. Unang nagsalita si Anton, hindi dapat dalhin sa pulong ng kumpanya ang mga personal na bagay. Tahimik ako. Sumagot si Attorney David. Kung personal na bagay lang, hindi tayo nakaupo dito. Ang problema ay ang mga relasyon na ito ay may kinalaman sa gastos ng kumpanya at direktang nakakaapekto sa interes ng mga partido. Pangalawang grupo, daloy ng pondo. Lumabas ang isang table ng paghahambing sa malaking screen, mga kontrata na pinalaki ang presyo, mga intermediary company, pagkuha ng pera, lagda ng pag-apruba mula kay Anton, pirma mula kay Sheila, selyo ng pagtanggap ng kalakal na may pangalan ni Benjo. Isang shareholder sa dulo ng mesa, ang mahinang nagmura. Habang tumatagal, lalong dumidilim ang mukha ni Mr. Santos. Nang dumating sa bahagi ng pagkakaiba sa 3 malalaking lote ng materyales, hinampas niya ang mesa. Ito ang tinatawag ninyong pagkakamali sa proseso? Sumandal si Anton sa kanyang upuan, sinusubukang panatilihing mahina ang kanyang boses. Kailangan pang suriin muli ang data na ito. Maraming dokumento ang inihanda ng Finance Division. Hindi lahat ay maaaring ipataw sa akin. Agad na sumagot si Sheila ng maikli. Nagbigay ako ng pirma batay sa dokumento na naaprubahan na ng direksyon. Kung may pagkakamali, kailangan itong hanapin mula sa pinagmulan ng pagsumite at huling pag-apruba. Tumingin si Anton nang matalas kay Sheila. Sa isang tingin pa lang na iyon, alam kong nagsisimula na silang magbitiw ng kamay sa isa't isa. Sa mismong sandaling iyon, nagsalita si Benjo. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit matalas na parang gunting. Huwag kang sisihin ng iba. Kuya, lahat ng mata ay napatingin kay Benjo.
Inilabas niya ang isang notebook na puno na ng sulat mula sa kanyang bulsa. Inilagay ito sa mesa. Ang mga delivery receipt na ito. Marami ang pinirmahan ko sa utos mo. Nagtanong ako kung bakit hindi tugma ang dami. Sabi mo, pirmahan ko na lang. Ang pag-aaway ninyo ni Sheila, tungkol sa dokumento ng Batangas, narinig ko rin. Sumigaw si Mama Elena. Benjo, alam mo ba ang sinasabi mo? Lumingon si Benjo sa kanyang ina. Mapait na ngumiti. Pula ang kanyang mga mata. Alam ko, Ma. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, alam na alam ko ang sinasabi ko. Pagkatapos ay direkta niyang tiningnan ang kanyang kapatid. Kuya, nakipagtali ka sa asawa ko. Ginamit mo ako para pirmahan ang mga maruming dokumento. Ngayon gusto mo pa rin akong sisihin para makaligtas. Mula simula ng pulong, iyon ang unang pangungusap na talagang nagpabagsak sa maskara ng katahimikan ni Anton. Tumayo siya. Nagngangalit ang kanyang boses. Manahimik ka. Lasing ka. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Tumayo rin si Benjo. Hinila ng malakas ang kanyang upuan. Nang mawala ko ang lahat, saka ko lang napagtanto. Hindi na ako lasing. Naging napakatindi ng tensyon sa silid. Sumigaw si Mr. Santos na paupuin sila. Sinamantala ni Attorney David ang sandaling iyon upang ilapag ang huling grupo ng mga dokumento sa mesa. Ang bahagi na may kinalaman sa proyekto ng Batangas, ang ulat ng pagsusuri ng dating manggagawa, ang paghahambing ng materyales, ang sulat ng reklamo mula sa aking ina, at ang kronolohiya ng paglitaw ni Anton sa paligid ko pagkatapos ng trahedya ng pamilya. Dahan-dahang nagsalita si Attorney David. Hindi pa kami nagpapasiya ng pananagutan sa krimen dito, ngunit may sapat na batayan upang kwestiyonin ang pagtatago ng mga nakaraang pagkakamali, ang koneksyon sa pagitan ng ilang tao sa Gemilang Karya, at ang proyekto ng Batangas, at kung paano itinago ang mga dokumentong ito sa loob ng maraming taon. Hanggang dito, hindi na mapanatili ni Anton ang kanyang katahimikan. Tiningnan niya ako. Pagkatapos, si Attorney David. Pula ang kanyang mga mata dahil sa galit, hindi dahil sa kahihiyan. Ito ay pawang hinala lamang. Kumuha kayo ng tumpok ng lumang papel at ilang gawa-gawang kwento, pagkatapos ay bumuo ng isang senaryo. Pagkatapos ay itinuro niya ako ng diretsyo. At ikaw, ano ang alam mo tungkol sa kumpanya para maglakas loob na umupo dito at humatol? Isang babae na sa loob ng maraming taon ay nasa bahay lang, nag-aasikaso ng kusina, nakarinig ng ilang pangungusap, ay pakiramdam na niya ay siya ang pinaka nakakaintindi. Tahimik ang buong silid. Kung ito ako, ilang buwan na ang nakakaraan. Marahil ay sasaktan ako ng pangungusap na iyon hanggang sa masikip ang aking lalamunan. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba, malamig lang ang pakiramdam ko. Tumayo ako, hinila ang tumpok ng mga technical na proposal patungo sa akin. Pagkatapos ay direkta kong tiningnan si Anton. Tama, nasa bahay ako. Napakabagal kong sabi. Ngunit ang bawat paglalarawan ng pangunahing teknolohiya, ang bawat detalye ng heat-resistant paint, ang bawat formula ng leak-proof, na nakatulong sa Gemilang Karya na manalo ng proyekto, lahat ng iyon ay isinulat ko. Napakabobo ko na nagtiwala ako sa iyo, ngunit hindi ako bobo habang buhay para patuloy mong lokohin. Walang sino man ang sumingit. Humakbang ako, pasulong, hindi pa rin mataas ang aking boses. Akala mo ba dahil umalis ako, nawala na ang halaga ko? Akala mo ba dahil tahimik ako, wala akong alam? Ang problema sa mga taong tahimik ay minsan gusto pa rin nilang mag-iwan ng isang daan. Ngunit ikaw mismo ang pumutol nito. Tiningnan ako ni Anton ng mataman. Nakita ko sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi na ang ekspresyon ng isang asawa na nangungumbinsi sa kanyang asawa o ng isang direktor na umiiwas sa panganib. Tanging ang pagkabalisa ng isang tao na nakakita ng isang bagay na matagal na niyang minamaliit ay biglang tumayo sa kanyang sariling pangalan. Nagtapos ang pulong nang magpasiya si Mr. Santos ng 3 bagay. Pansamantalang suspendihin ang posisyon ni Anton. Magbukas ng espesyal na audit para sa buong serye ng mga kahina-hinalang kontrata at selyuhan ang data na may kinalaman sa Finance Division. Umupo si Sheila ng matigas.
Namutla ang kanyang mga labi. Sumandal si Mama Elena, na mahina sa kanyang upuan. Blanko ang kanyang mga mata, na parang nakakita lamang ng isang bagyo, na naglipad sa bahay, na inakala niyang matibay. Samantalang nakatayo ako doon, sa gitna ng silid na puno ng amoy ng papel at malamig na pawis ng mga taong natatakot. Bigla kong napagtanto ang isang bagay na napakalinaw. Simula ngayon, bumagsak na ang mga maskara. Wala nang makakapagsuot nito muli, tulad ng dati. Pagkatapos ng pulong noong araw na iyon, tila nawalan ng isa sa mga pangunahing haligi ang Jamilang Builders Corp. Ang desisyon ng pagsuspinde kay Anton ay nilagdaan din ng gabing iyon. Sinimulan ang espesyal na audit team sa loob lamang ng 2 araw. Ang data ng Finance Division ay sinelyuhan. Maraming kontrata ang hiniling na suriin muli mula sa simula. Ang magulong daloy ng pondo na dati ay maayos na nakatago, isa-isa nang nahayag. Hindi agad umuwi si Anton ng gabing iyon. Narinig kong tinawagan siya ni Mama Elena nang paulit-ulit ngunit hindi sinagot. Wala akong pakialam. Halos hating gabi na nang umuwi siya. Napakabagal na bumukas ang pinto. Ngunit naririnig ko pa rin ang kanyang mabigat na yabag sa koridor. Ang lalaking dati ay laging pumapasok sa bahay na may tuwid na tindig ng isang may-ari. Noong araw na iyon, ay naglakad ng mabagal na parang bawat baitang ay naniningil ng utang. Kinabukasan ng umaga, umupo siya sa harap ko sa hapagkainan. Napakaputla ng kanyang mukha. Wala na ang kalmado at kagalang-galang na hitsura. Wala na ang maayos na paghingi ng tawad. Tanging matinding pagod at takot ang naroroon. Tiningnan niya ako. Nang matagal pagkatapos ay nagtanong, kailangan mo bang gawin ito? Hanggang sa ganoon kalayo? Habang nagbabalat ako ng pinakuluang itlog. Nang marinig iyon, inangat ko lang ang aking ulo minsan. Hanggang saan? Hanggang sa hindi na natatakpan ang iyong pagkakamali, kuya? Kinuyom ni Anton ang kanyang kamao. Namumutla ang kanyang mga daliri. Alam mo naman kung ang mga dokumentong ito ay makakarating sa awtoridad. Anong mangyayari sa lahat, di ba? Inilagay ko ang itlog sa plato. Walang emosyon ang aking boses. Siyempre, alam ko, tulad ng alam ko, may mga bagay na, kung hindi ilalantad ng buo, ang mga patay ay patuloy na mamamatay nang walang kabuluhan, at ang mga buhay ay patuloy na gagamitin. Nanahimik si Anton nang napakatagal. Pagkatapos ay nagsalita siya ng isang pangungusap na kung nangyari ito noong nakaraan, marahil ay sasaktan ako hanggang sa masikip ang aking lalamunan. Rania, bigyan mo ako ng isang paraan para makatakas. Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Bigla akong nakaramdam ng kagalakan na may bahid ng kapaitan. Isang paraan para makatakas. Sa loob ng maraming taon, niloko niya ako. Ginamit ang aking utak. Itinago ang pera, itinago ang ibang babae, at itinago pa ang koneksyon na humahantong sa pagkamatay ng aking mga magulang. At nang mapilitan sa pader, ang hinihingi niya ay isang paraan pa rin para sa kanyang sarili. Napakabagal kong sumagot kung noong una pa lang ay nag-iwan ka ng isang taos-pusong daan para sa akin. Marahil ay magiging iba ang ngayon. Pagkatapos magsalita, tumayo ako. Natapos ang usapan doon. Walang sigawan, walang pag-aaway, ngunit napakalamig na alam kong patay na ang lahat sa pagitan namin. Ilang araw pagkatapos, naghain si Attorney David ng kasong annulment sa aking pangalan. Malinaw ang mga dahilan. Isang kasal na hindi na kayang ayusin, pagtataksil, at seryosong paninirang puri sa dignidad at mental na kalusugan ng isang asawa. Kasabay nito, lahat ng dokumentong may kinalaman sa panloloko, sa pananalapi at proyekto sa Batangas, ay isinumite sa mga awtoridad. Hindi ako direktang sumama, ngunit nang magpadala si Attorney David ng maikling mensahe. Tapos na. Nakaupo ako ng napakatagal sa balkonahe, nakatingin sa sinag ng araw sa simula ng tag-araw, na kumikinang sa bubong ng bahay ng kapitbahay, at naramdaman kong mas gumaan ang aking dibdib. Si Sheila ay agad na inilayo, matapos makita ng audit team ang mas malaking irregularidad kaysa sa hinala. Ang babaeng dati ay laging nakaupo, nang tuwid ang likod,
at nagsasalita na parang walang makakapagdungi sa dulo ng kanyang palda. Sa huli, ay kailangan ding iligtas ang sarili niya. Samantalang si Mika, tila naglaho siya sa pamilya ng asawa. Sinasabi na nananatili pa rin siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Hindi na naglakas loob na magpakita sa harap ng mga kamag-anak. Ang halaga ng isang pagtataksil ay minsan hindi ilang mura, kundi habang buhay na tingnan sa ibang paraan. Si Benjo ang pinakanagulat sa akin. Matapos piliing maging saksi, dahan-dahan siyang tumigil sa pag-inom. Manipis ang kanyang katawan, ngunit hindi na malabo ang kanyang mga mata tulad ng dati. Minsan, nakatayo si Benjo sa harap ng pintuan ng kusina. Nag-aalangan ng napakatagal. Saka lamang nagsalita. Hindi ako nangangahas humingi ng tawad sa iyo. Ate, gusto ko lang sabihin, simula ngayon, anuman ang alam ko, hindi ko na itatago. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay sumagot lang. Ang mabuhay ng tama simula ngayon ay mas mabuti kaysa sa humingi ng tawad sa bibig. Yumuko siya. Hindi sumuway. Lubos na gumuho si Mama Elena, ang babaeng sa buong buhay niya ay nasanay na gumamit ng kagandahang asal upang itago ang kanyang dignidad. Sa huli ay kailangang umupo at makita ang bawat isa sa kanyang mga anak na gumuho sa pinakanakakahiya na paraan. Isang hapon, tinawag niya ako sa kanyang kwarto. Malalim ang kanyang mga mata. Napakahina ng kanyang boses. Nagkamali ba ako, anak? Natigilan ako. Masyadong huli dumating ang tanong na iyon. Ngunit hindi ito nangangahulugang hindi ito masakit. Sumagot ako, may mga pagkakamali na hindi lang sa isang pangungusap na kasalalay, inay. Ang pagkakamali ay nasa sandaling masyado kang nagmahal sa isang tao. Kaya't hinayaan mo ang iba na patuloy na magsakripisyo. Umiyak si Mama Elena. Sa unang pagkakataon, simula nang ako ay maging manugang niya, nakita ko siyang umiiyak hindi dahil sa sinasabi ng mga tao, kundi dahil hindi na niya maiiwasan ang katotohanan sa loob ng kanyang sariling bahay. Isang linggo pagkatapos, bumalik ako sa Batangas. Sa pagkakataong ito, mas gumaan ang aking paglalakbay. Kahit na sa aking mga kamay, ay marami pa ring hindi tapos na gawain. Nakaupo si Arka, na nakasandal sa kanyang kama. Manipis pa rin ang kanyang katawan, ngunit masariwa ang kanyang muka. Nang makita ako, ngumiti ang bata. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ate, dumating ka ulit. Inilagay ko ang isang supot ng prutas. Hinimas ang kanyang ulo. Oo, nangako si ate. Umupo ako kasama si Arka. Nang halos isang oras, binalatan ko ang dalandan para sa kanya. Nakinig sa kanyang lola, na nagsasabi na sa loob ng ilang araw na ito, ay bumuti ang kanyang gana. Nakikita ang bata na iyon. Hindi ko na siya nakikita bilang isang tinik ng pagtataksil. Isa lang siyang bata na itinapon sa gitna ng kaguluhan na nilikha ng mga matatanda. At ang pananaw na iyon ang nagligtas sa akin mula sa pagiging isang babae na kaya lang mamuhay na may galit. Sa pag-uwi, dumaan ako sa sementeryo kung saan inilibing ang aking ama at ina. Humahagibis ang hangin sa burol. Ang sariwang damo ay pinaghalong amoy ng basang lupa. Pagkatapos ng ulan, nagsindi ako ng 2 kandila. Nakatayo ng napakatagal sa harap ng kanilang libingan. Dati, akala ko malas ang buhay ko dahil masyado akong maagang nawalan ng mga magulang. Tapos swerte dahil nakilala ko ang isang asawa na mapagkakatiwalaan. Ngayon, napagtanto ko na ang swerte o malas ay hindi nakasalalay sa hitsura ng isang kamay na iniaabot, kundi kung ang kamay na iyon ay talagang hihilahin tayo pataas o ililipat lang tayo sa ibang mas magandang kulungan. Isinara ko ang aking mga kamay at bumulong. Hindi na ako nabubuhay sa dilim. Ang iba ay haharapin ko. Mula sa isang babae na nakatayo sa kusina, na nakatingin sa kaldero ng gulay, habang nagpapakalma na, sa kaunting pasensya, ay magiging tahimik ang bahay. Nakaranas ako ng mahabang paglalakbay upang maintindihan. Ang paglunok ng paninirang puri ay hindi laging makakapagpanatili ng init ng isang bahay. Minsan, palalakihin lang nito ang kasamaan.
hanggang sa umakyat ito sa ating ulo. At isang araw ay yayapak tayo. Hanggang sa bumagsak,